Ilang beses na ba tayong nag-init ulit ng pagkain para hindi masayang ang tira sa ating mga Pilipino? Lalo na tayong nasa golden age na sanay tayo sa ganyang gawi. Lumaki tayo sa kulturang hindi nagsasayang ng pagkain. At natural lang sa atin na ang laging may tira mula sa hapunan ay pwedeng maging almusal o pananghalian kinabukasan. Ito ay gawi na nakaugalian na natin. Di ba ang akala natin ay pagtitipid at pagiging praktikal, pero alam nyo ba, ang akala nating nakakatipid. Baka sa huli ay mas maging magastos pa sa ating kalusugan. Napakasakit isipin na minsan. Ang mga bagay na akala nating nakakatulong sa atin ay siya pa palang maaaring maging sanhi ng mga malalaking problema. May mga pagkain pala na karaniwan nating ginagawa sa araw-araw, na kapag hindi natin nabigyan ng sapat na pansin, ang paghahanda at pag-iimbak ay nagiging masama na sa ating katawan. Ang secret na ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol sa 5 karaniwang pagkain na madalas nating iniinit ulit, pero ayon sa mga doktor at eksperto sa kalusugan, nagiging delikado o toxic daw ito at posibleng magdulot ng seryosong karamdaman tulad ng cancer o demensya sa paglipas ng panahon. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 pagkaing ito, kung bakit kailangan nating maging maingat sa pag-init ulit sa kanila, at kung paano natin maiiwasan ang mga posibleng panganib na kaakibat nito. Manood hanggang sa huli dahil may isang bagay na siguradong ikagugulat ninyo na maaaring makatulong ng malaki sa inyong pang-araw-araw na buhay. Simulan natin sa isa sa pinakapangunahing pagkain sa hapagkainan ng bawat Pilipino, ang kanin. Napakahirap nating ihiwalay ang sarili sa kanin. Di ba halos bawat meal may kanin? At dahil madalas masarap ang luto at marami ang nalalabi, madalas nating iniinit ulit ito kinabukasan. Pero alam nyo ba na ang kanin ay isa sa mga pagkain na dapat nating pag-ingatan ng husto kapag iniinit ulit? Hindi direktang nagiging toxic ang kanin sa paraan na magiging lason ito agad. Ngunit ang issue ay nasa paraan ng pagpapalamig at pag-iimbak nito. Ang kanin ay naglalaman ng spore ng isang bakterya na tinatawag na Bacillus cereus. Ang mga spores na ito ay nakakaligtas kahit sa proseso ng pagluluto, kapag ang lutong kanin ay naiwan sa temperatura ng kwarto ng matagal. Ang mga spores na ito ay maaaring dumami at gumawa ng mga toxins. Ang mga toxins na ito ay hindi nawawala kahit painitin ulit ang kanin. Kung makakain natin ang kaning may toxins na, maaari tayong makaranas ng pagsusuka at pagtatay. Kung iisipin natin, isang simpleng food poisoning lang naman, di ba? Pero ang madalas na food poisoning at pagkasira ng ating digestive system ay maaaring magdulot ng matinding stress sa ating katawan. Kapag ang ating tiyan at bituka ay madalas na ginugulo ng mga bakterya at toxins, nagiging mahirap para sa ating katawan na sumipsip ng nutrients mula sa ating kinakain sa paglipas ng panahon. Ang kakulangan sa sustansya at ang patuloy na pamamaga sa ating bituka ay maaring makaapekto sa ating immune system at sa ating pangkalahatang kalusugan, na siyang nagiging daan para maging mas vulnerable tayo sa iba't ibang sakit. Ang matagal na pamamaga at kakulangan sa nutrients ay maaari ring magkaroon ng malaking epekto sa kalusugan ng ating utak at sa ating cognitive function, na sa huli ay maaaring magambag sa problema sa memorya o demensya. Kaya ang pinakamabuting gawin ay palamigin ang kanin ng mabilis at ilagay sa refrigerator sa loob ng 1 oras pagkatapos maluto. Kapag iniinit ulit, siguraduhin na mainit ito at kainin agad. Iwasan din ang paulit-ulit na pag-iinit. Ngayon, dumako naman tayo sa pangalawang pagkain na madalas nating iniinit ulit, ang manok o anumang uri ng poultry. Sikat na sikat sa atin ang pritong manok, adobo o nilagang manok. Kadalasan ay may tira pa at ang solusyon natin ay iinitin ulit para sa susunod na kainan. Ang problema sa manok, lalo na kung pinakuluan o inihaw, ay naglalaman ito ng protina na kapag iniinit ulit ng paulit-ulit ay nagbabago ang komposisyon. Nagiging mahirap itong matunaw at maaaring maging sanhi ng pagkakabagabag sa tiyan at iba pang problema sa panunaw. Hindi lang yon, tulad ng kanin. Ang manok ay madaling kapitan ng bakterya tulad ng Salmonella at Campylobacter kung hindi wastong nalamig at naiimbak. Kapag ang manok ay hindi nalamig ng mabilis pagkatapos maluto o kung hindi iniinit ulit sa tamang temperatura, maaaring dumami ang mga delikadong bakterya na ito. Ang pagkonsumo ng manok na may ganitong bakterya ay maaaring magdulot ng matinding food poisoning na may kasamang matinding pagsusuka, pagtatae, at lagnat.
Katulad ng kanin, ang paulit-ulit na pagkaranas ng food poisoning at digestive issues mula sa hindi wastong pag-init ng manok ay maaaring humantong sa malubhang pamamaga at pagkasira ng lining ng ating bituka. Ang ating digestive system ang nagpoproseso ng lahat ng nutrients na kailangan ng ating katawan. At kapag ito ay patuloy na nagkakaproblema, ang buong sistema natin ay maaapektuhan. Ang patuloy na pagkawala ng nutrients dahil sa malabsorption at ang talamak na pamamaga ay maaaring magdulot ng malawakang pinsala sa ating mga selula at organo. Sa ating edad, mahalaga ang bawat sustansya na nakukuha natin mula sa pagkain. At kapag ito ay nagiging mahirap dahil sa ating mga gawi sa pagkain, ang ating katawan ay unti-unting manghihina. Ang matagalang epekto nito ay maaaring magresulta sa mas mabilis na pagtanda ng ating mga selula, paghina ng immune system, at pagiging mas madaling kapitan ng mga malalang sakit. Kaya upang maiwasan ito, mahalagang tiyakin na ang manok ay mabilis na pinalamig at inilalagay sa refrigerator sa loob ng 2 oras pagkaluto. Kapag iniinit ulit, siguraduhin na abot nito ang internal temperature na 74 degrees Celsius para mapatay ang anumang bakterya. Mas mainam na kainin agad ang ininit na manok at iwasan ang paulit-ulit na pag-init. Isa lang pag-init at siguraduhin na maiinitan mo ito ng buo. Kung may plano kayong kumain ng tira-tirang manok sa loob ng ilang araw, mas magandang hati-hatiin na ito bago pa man ilagay sa ref upang hindi na ulit-ulitin ang pag-init ng buong bahagi. Ngayon, dadako na tayo sa pangatlong pagkain na dapat nating pag-ingatan sa pag-init ulit. At ito ay ang patatas. Ang patatas ay napakasarap at ginagamit natin sa napakaraming lutuin nilaga, prito, o kaya naman ay kasama sa mga panghalo sa ulam tulad ng menudo o afritada. Maraming bahay ang laging may sobra-sobrang nilagang patatas o mga ulam na may patatas. Pero ang patatas, lalo na kung luto na, ay maaaring maging sanhi ng problema kung hindi wasto ang pag-iimbak at pag-init ulit. Ang pangunahing issue sa patatas ay hindi lang sa bakterya kundi sa posibilidad na magkaroon ng Clostridium botulinum. Lalo na kung luto ito at balot sa aluminum foil o nasa sealed container na walang sapat na hangin habang lumalamig, bagamat bihira. Ang botulism ay isang malubhang uri ng food poisoning na maaaring maging nakamamatay. Higit pa riyan, may isa pang alalahanin sa patatas, partikular kung ito ay muling iniinit sa mataas na temperatura, tulad ng pagpiprito o pag-iihaw na karaniwan nating ginagawa sa mga tirang patatas. Sa prosesong ito, maaaring mabuo ang isang kemikal na tinatawag na acrylamide. Ang acrylamide ay isang substance na nabubuo sa mga pagkain na mayaman sa carbohydrates at pinirito o inihaw sa mataas na temperatura. Sa maraming pag-aaral, ang acrylamide ay nauugnay sa pagtaas ng panganib ng cancer sa mga hayop at itinuturing na probable human carcinogen ng World Health Organization. Kaya naman kung ang tirang patatas ay gagawin nating hash browns o ipiprito ulit sa sobrang init, maaaring nating madagdagan ang panganib na ito upang maiwasan ang mga panganib na ito. Mahalaga na palamigin ang nilutong patatas ng mabilis at ilagay sa refrigerator sa loob ng 2 oras. Kung muling iinitin, gawin ito sa oven o microwave upang matiyak na pantay ang pag-init at iwasan ang sobrang pagprito o pag-iihaw na maaaring bumuo ng acrylamide. Mas mainam na kainin ang nilutong patatas sa loob ng 1 o 2 araw at iwasan ang matagalang pag-iimbak. Ngayon, pumunta tayo sa pang-apat na pagkain, ang mga gulay na may mataas na nitrate, kasama rito ang spinach, kangkong, at iba pang leafy greens na madalas nating niluluto sa mga paborito nating Pinoy dishes tulad ng ginataang kangkong, laing, o pinakbet. Ang mga gulay na ito ay napakalusog at punong-puno ng nutrients, pero mayroon silang taglay na nitrate, isang natural na chemical na matatagpuan sa lupa at nasisipsip ng halaman. Sa mga sariwang gulay, ang nitrate ay hindi delikado. Ang problema ay lumalabas kapag ang nilutong gulay na may nitrate ay muling iniinit sa proseso ng pag-init ulit. Ang nitrate ay maaaring mag-convert sa nitrite. Ang nitrite naman ay maaaring maging nitrosamines sa ating digestive system. At ang nitrosamines ay isang kilalang carcinogen o substance na maaaring maging sanhi ng cancer. Kaya naman, kung mahilig tayong mag-init ulit ng laing o ginataang kangkong, dapat tayong mag-ingat.
Hindi lang sa cancer, ang mataas na level ng nitrite ay maaari ring maging sanhi ng methemoglobinemia, isang kondisyon kung saan ang dugo ay nawawalan ng kakayahang magdala ng sapat na oxygen sa mga tissues ng katawan, na lalong delikado sa mga nakatatanda. Para maiwasan ito, ang pinakamabuting gawin ay kainin agad ang mga gulay na may nitrate pagkatapos itong maluto. Kung may matira man, ilagay agad sa refrigerator. Kung kailangan talagang iinitin ulit, gawin lang ito isang beses at siguraduhin na mabilis na maabot ang mataas na temperatura at kainin agad. Ngunit ang pinakaligtas na paraan ay huwag nang iinitin ulit ang mga gulay na may nitrate kung may sobra. Mas mainam na gawin itong compost o itapon kaysa ipilit kainin at ipagsapalaran ang ating kalusugan. Napakahalaga ng gulay sa ating dieta, kaya huwag nating hayaang ang maling pag-iimbak at pag-init ulit ang maging sanhi ng pinsala sa halip na benepisyo sa ating katawan. Palaging tandaan, ang sariwa ang pinakamabuti. At sa panglimang pagkain na dapat nating pag-ingatan sa pag-init ulit ay ang kabute o mushroom kung mahilig ka sa sinigang na may kabute. Gisadong kabute o kaya naman ay mushroom soup. Dapat nating malaman ang panganib ng pag-init ulit nito. Ang kabute ay mayaman sa protina at tulad ng manok. Ang mga protina nito ay madaling masira o magbago ang komposisyon kapag iniinit ulit. Kapag nagbago ang komposisyon ng protina, nagiging mahirap itong matunaw ng ating tiyan at bituka na maaaring magdulot ng pagduduwal, pananakit ng tiyan. At pagtatay, hindi lang yan. Ang kabute ay sensitibo rin sa bakterya kung hindi wasto ang pagpapalamig at pag-iimbak ng nilutong kabute. Mabilis itong kapitan ng bakterya na maaaring magdulot ng food poisoning. Ang mga bakterya na ito ay mabilis dumami sa temperaturang pangkwarto at maaaring magdulot ng seryosong digestive issues. Bagamat hindi direktang nauugnay sa cancer o demensya ang pag-init ulit ng kabute, ang paulit-ulit na pagkakaranas ng food poisoning at digestive problems ay nagdudulot ng talamak na pamamaga sa ating bituka, na sa paglipas ng panahon ay nakakaapekto sa pangkalahatang kalusugan ng ating katawan at utak. Ang ating digestive system ay tinatawag na second brain dahil sa koneksyon nito sa ating utak at mental health. Kapag hindi maayos ang ating digestive health, maaari itong magdulot ng pagbaba ng mood, pagkapagod, at maging sa paghina ng ating cognitive function. Kaya naman, ang pag-iwas sa pag-init ulit ng kabute ay hindi lamang para maiwasan ang sakit sa tiyan, kundi para mapanatili ang kalusugan ng ating buong sistema para maging ligtas. Ang pinakamabuting gawin ay lutuin ang kabute at kainin agad kung may matira man. Ilagay agad sa refrigerator. At kung talagang kailangan iinitin ulit, gawin lang ito isang beses at siguraduhin na napakainit nito at kainin agad. Mas mainam na lutuin lang ang sapat na dami ng kabute na makakain mo agad upang maiwasan ang pagtatabi. Kaya't ngayon alam na natin ang 5 pagkaing ito, ang kanin, manok, patatas, mga gulay na may mataas na nitrate tulad ng kangkong o spinach, at kabute na dapat nating pag-ingatan ng husto pagdating sa pag-init ulit. Mahalaga na maunawaan natin ang mga panganib na kaakibat ng hindi wastong pag-iimbak at pag-init ng mga pagkaing ito. Hindi lang para maiwasan ang agarang sakit ng tiyan, kundi para na rin sa pangmatagalang kalusugan ng ating katawan at isipan. Hindi ibig sabihin nito na huwag na tayong mag-init ng pagkain. Hindi natin kayang tuluyan itong iwasan, lalo na sa ating kultura at pamumuhay. Ang importante ay ang wastong paraan ng pag-iimbak at pag-init upang masiguro ang kaligtasan at nutrisyon ng ating kinakain. Tandaan, ang pag-aalaga sa ating kalusugan ay isang tuloy-tuloy na proseso. Ang maliliit na pagbabago sa ating araw-araw na gawi ay may malaking impact sa ating kalusugan at kagalingan. Ang kaalaman na ito ay mahalaga, lalo na sa ating edad, kung saan mas nagiging sensitibo ang ating katawan sa mga external factors. Ang pagiging maingat sa pagkain ay isang paraan ng pagmamahal sa sarili. Kapag pinapahalagahan natin ang ating kinakain, pinapahalagahan din natin ang ating buhay. Hindi kailangang maging komplikado, kailangan lang ng kaunting kaalaman at pagbabago sa ating mga nakaugalian. Sa huli, ang layunin natin ay mabuhay ng masigla, malusog at may sapat na enerhiya para ma-enjoy ang bawat sandali ng ating golden years.
Ngayon na may kaalaman na kayo tungkol sa 5 pagkaing ito, ano sa tingin ninyo ang pinakamahirap na pagkaing iwasang initin ulit siguro sa inyong bahay? Alin ang madalas na ginagawa? Ibahagi ninyo ang inyong karanasan. Mga tips o anumang katanungan sa comment section sa ibaba, gusto kong marinig ang inyong mga saloobin at matuto mula sa inyo. Napakahalaga ng ating komunidad dito at bawat karanasan ay makakatulong sa isa't isa kung nakahanap kayo ng halaga at natuto mula sa video na ito. Huwag kalimutang i-like ito at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang makakatulong na impormasyon tungkol sa kalusugan at pamumuhay lalo na para sa ating mga nakatatanda. Patuloy tayong magbahagi ng kaalaman at maging inspirasyon sa isa't isa para mas mapabuti pa ang ating pamumuhay. Di mahalaga ang ating kalusugan. Lalo na sa ating edad, patuloy tayong matuto at maging inspirasyon sa isa't isa. Mabuhay ng masigla sa bawat yugto ng buhay.